So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, base po sa mga developments na mga pangyayari regarding nga po dito sa final na kaso nila Jimmy Bondoc, nila Pantaleon Alvarez, laban nga po sa mga congressman at especially po kay Martin Romualdez, ang lumalabas po dito ay isa lang pala itong mockery. At tandaan natin mga kababayan, no, na kahit sa ang korte po sa Pilipinas natin tingnan o daanin, ang isa po sa mga kinukonsider para po matuloy ang kaso is the intentions dun po sa mga nag-file. Ang problema po dito kung Pantalon Alvarez tsaka kay Jimmy Bondoc, kung bicameral committee pala yung nirereklamo ninyo ng falsification of legislative documents at saka Graft and Corruption Act, di ba? Bakit mga congressman lang yung dinimanda ninyo? Bakit hindi ninyo sinama yung mga senador? So doon pa lang mga kababayan, no, makikita po talaga natin na itong ginawa po nila Pantalon Alvarez ay intriga lang po talaga ito. At nakailang content na po tayo dito na wala po talagang bilang ito. Ang point ko dito, dapat meron ding consequences doon po sa mga tao na nagpa-file ng kaso para lang magkaroon po ng intriga. Tulad nga po ng ginawa nila Jimmy Bondoc. Oh, 'di ba? Tsaka nitong matandang hukluban na 'to si Pantalon Alvarez. So para makuha natin yung point mga kababayan, no, ito yun eh. Okay. So ito po no, yan sila Topacio, si Bondoc, tsaka si Pantalon Alvarez, tsaka yung mga ibang mga extra na yan, no. Yung mukha ni Topacio mukhang parang tanga eh, no. So sabi dito, post ito na PDP Laban, no, sabi dito, a criminal case was filed yesterday morning at the Ombudsman against House Speaker Martin Romualdez. So sa Ombudsman nila ito final. At tandaan natin no na yung chairman po ng Ombudsman si Martires, appointee ni Digong. Oh, matatapos na po yung term nito sa July ata, no? Oh. Sabi dito, a criminal case was filed yesterday morning at the Ombudsman against House Speaker Martin Romualdez, House of Operation Committee Chairperson Zaldico, di ba? By House Majority Leader Manix Dalipe, and House of Operations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo over the blank items in the bicameral report. Hindi nga Bicam report yan eh. Tanga-tanga talaga ng hayop na itong matanda na to. Hindi nga Bicam report yun. Alam nyo mga kababayan, di ba? Oh, meron pa sila sinasabi dito na insertion na 241 billion. Una sa lahat, yung ebidensya po nila na dokumento, hindi po Bicam report yun. Draft lang po yun draft lang po yun ng kanilang what they call this, ng kanilang Bicam. Draft lang yun, mga tanga, no? Tapos, yung sinasabi ninyo, kasi ito yung final na kaso eh. Yung final na kaso dito is ito. Oh, ah, falsification of legislative documents, 'di ba? Tapos yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So, ang tanong dito, anong kinurakot dito? Kung yung yung sinasabi ninyong insertion kung meron man na magkano 'yon? Na 241 billion ay naipasok din po sa GAA, 'di ba? Kasi pag sinabi mong corruption, kinuha mo yung pera, ginastos mo para sa sarili mo. Pero 241 billion po na yan na sinasabi ninyong insertion na hindi naman totoo. Kung sabihin na nga natin totoo, kunwari tanga tayo. O, nasaga pa rin naman yan eh. So anong ninakaw? Sabi ko nga sa inyo mga babayan eh, mockery lang tong ginawa nila eh. Intriga lang po ito kasi malapit na po yung eleksyon at saka panakipbutas lang po nila ito dun po sa impeachment trial ni Sara Duterte. At ang point dito mga kababayan, ang nakakatawa dito, yung nag-file pa ng kaso, hindi kasama si Ungab. Si Alvarez lang to eh, no? Yung congressman, di ba? Oh. Wala kasi Ungab. Oh, si Alvarez lang talaga eh. Oh, Alvarez, Bondoc, Topacio, Magpantay, Garcia, o wala si Ungab, wala yung mismo nakakita. Alam niyo kung anong point dito mga kababayan? Ito yung nirereklamo ng mga hayop na to. Itong sinasabi daw nila mga pirmado ng BICAM. Okay. Okay. So ang tanong dito, bakit mga congressman lang yung dinimanda ninyo? Kasi ang mga pumirma dito, hindi lang po mga congressman. So nandiyan si Grace po. Nandiyan si Cynthia Villar. Oh, andiyan si Wenjet Chalian pumirma. Gago pala to eh, no? Tapos nandiyan pa sino pa?
o si Villanueva, si Zubiri, si Ejercito, si Mark Villar, si Tolentino, si Jinggoy, o si Chis Escudero pumirma din. Ang tanong dito, kung ang problema nyo pala is BICAM, bakit ang dinimanda nyo lang mga congressman, mga tanga? So, ibig sabihin nun, ang pinaka-target nyo lang talaga mga congressman. Eh, syempre, mga kababayan, ang point natin dito, yung impeachment po ni Sara. Tapos na po yung bowling, tapos na po yung basketball, dun po sa Congress. So ngayon, ang bola ngayon ng impeachment trial sa Senado na. Eh syempre, tanga-tanga naman talaga ni Pantalon Alvarez kung ang didemanda niya pa dito is mga senador. O eh, syempre, baka mabwisit yung mga yan, baka ipa-impeach pa si Sara lalo. Oh. Nakuha niyo yung point? Kasi wala nang kwenta yung mga congressman para sa kanila eh. Impeach na yung ano nila eh. Impeach na yung Sara Duterte nila eh. So ngayon mga kababayan, no, sumagot po dito si Pantalon Alvarez kung bakit mga congressman lang daw po yung dinimanda niya. Tingnan niyo yung sagot niya no, napakabobo talaga nito no. Paano naging House Speaker to tanga-tanga no? O, tingnan niyo to oh. Ito sagot niya. Alvarez kung bakit walang isinamang senador sa reklamong inihain nila gayong pirmado ng mga senador at kongresista ang BICAM report. Sa Senado, siguro naman kung Anong siguro? Anong siguro mag-file ka ng kaso siguro? Dapat sigurado. Hingot ang putang. O sige. Si Congressman Alvarez kung bakit walang isinamang senador sa reklamong inihain nila gayong pirmado ng mga senador at kongresista ang BICAM report. sa Senado, siguro naman kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. O, kita mo sagot na yon? Sagot ng tanga yun eh. Nag-file na kayo ng kaso sa ombudsman, tapos yan, uutusan mo pa yung ombudsman na ipatawag yung mga senador. Bakit hindi mo pa sinama sa kaso ninyo? O, so malinaw dito mga kababayan, no? Itong ginawa ninyo dito is intriga lang po talaga. 'Di ba? Kahit anong sagot po ng mga congressman natin kung bakit ganyan yung mga nangyari. 'Di ba na ito ay yung pinakita ninyong ebidensya po ay hindi naman talaga BICAM report yan. Isa lang itong draft at ang dumating naman pong dokumento or GAA kay PBBM, kay Presidente Bongbong Marcos na pinirmahan niya ay kumpleto. Hindi pakikinggan ng mga bobong mga DDS yan kasi mas madaling paniwalaan pa yung intriga para po sa mga taong hindi nag-iisip. O, di ba? So ngayon mga kababayan, alam niyo kung ano nakakatawa dito? Si Pantalon Alvarez po is isa sa pinaka-worst na nag-perform bilang congressman ngayong 19th Congress. So paano ko nasabi yon? Una, palaging absent. Di ba? Pangalawa, kasama lagi sa rally. O, rally para pabagsakin ng gobyerno. Pangatlo, yung nirereklamo ni Pantalon Alvarez ngayon na nag-file siya ng kaso, napaka-ironic po nito kasi kasama ka sa gumagawa po ng budget. Pero hindi ka uma-attend. 'Di ba? Hindi ka na nga uma-attend, nagreklamo ka pa. So sino may sabi noon? Si Congressman Pami Zamora. Oh, tingnan niyo tsaka hanapin natin 'to. Wait lang. Ito. Sabi dito. Oh. Ito na balita ito kahapon. Sabi ni Pami Zamora, asan ba kasi? Alvarez should have participated in budget deliberation, Pami Zamora. Oh. Sabi dito, during Tuesday kahapon, press briefing at the Batasan Complex, Zamora noted that Alvarez did not raise any concern about the budget during deliberation of or its approval. Una sa lahat mga kababayan, di ba? Lipat pala natin. Sorry, ito pala. Yan, ito. Ito pala. Hindi ko nalipat, sorry. Excited eh. Oh, to. Ito yung article from Politico, di ba? Asan na kasi Alvarez should have participated in budget deliberation. So ngayon sabi nga ni Pami Zamora, di ba? Zamora noted that Alvarez did not raise any concern about the budget during the deliberation or its approval. Una kasi mga kababayan, bago po kasi magkaroon po ng isang budget proposal, dumadaan muna ito sa committee. And after the committee, iakit na po ito sa plenaryo. 'Di ba? Meron pong deliberation na nangyari dito.
Ang tanong natin dito mga kababayan, nasaan si Pantaleon Alvarez dito? Kung meron pala siyang reklamo sa budget proposal, di ba dapat habang pinoproseso pa lang ito, nagsalita ka na? Ang problema sa Pantaleon Alvarez, palagi ka nangangaabsent, nagreklamo ka pa. Hindi ka na nga nakakatulong, pabigat ka pa. Tapos ngayon, nangiintriga ka pa ngayon. Di ba? O, ito sabi dito, oh, it's very ironic that Mr. Alvarez barely participated in the non-stop budget hearings that we had for 2025 budget, whether whether sa committee level or sa plenary. Wala naman siya ni-raise na concern. So ibig sabihin pala si Pantaleon Alvarez pala parte ng committee. O di ba kasi mga kababayan sa plenary lahat pwede magsalita eh. So walang sinabi si Pantaleon Alvarez, tapos yan bila siyang i-epal, isasama niya pa yung laos na singer na si Jimmy Bondoc para magtanim ng intriga, nag-file pa ng kaso. So ito actually mga kababayan, nakakainis na talaga kayong mga bobong mga DDS kayo talagang talagang sanay na talaga kayo. Sanay na talaga kayo, niloloko kayo. Ang tagal na pong gawain ng mga Duterte itong tanim intriga na to. Matagal na po nilang gawain ito. Hanggang ngayon naniniwala pa rin kayo. So ngayon na ito pakinggan natin yung sinabi dito ni Pami Zamora. Actually may video ako dito eh. Sige. That it's very ironic that Mr. Alvarez barely participated in the non-stop budget hearings that we've had for the 2025 budget, whether sa committee level or sa plenary. Wala naman siyang ni-raise na concern bilang Assistant Majority Leader. Parati po akong nasa session floor. Bihira ko po siyang nakita. So, nandun na po yung chance sana na kung meron siyang sisilipin, meron siyang mga tanong, masasagot na sana noon pa. Paano niya masisilip? Tanga nga yan. Actually, nakita niyo kung paano magsalita si Pantaleon Alvarez. Mukhang walang alam eh. Di ba parang parang lasinggero sa kanto, yung itsura ni Pantaleon Alvarez. Kaya lang naman naging house speaker po yan. Malakas lang po talaga siya kay Digong. Yun naman pala. Parte ka pala ng committee. Parang ganun lumalabas. At syempre, kasama ka sa plenary. Bakit wala kang concern na sinabi? Ngayon tapos na yung budget, doon ka nagreklamo. Tanga-tanga ka talaga. Intriga lang po talaga ito. It's just curious po on my part bakit yun yung venue na pinili nila. And then if we also look at the cast of characters, bakit I understand the issue is BICAM pero yung house lang po yung respondents, to which a member rin po si Kong Alvarez, like mentioned ni Kong Pami, that there would have been a prior, you could have questioned it naman before. So while we welcome po, I think it would have been better for the purposes, kung yung tanong lang po talaga yung issue ng mga blanco, it would have been better for the Supreme Court to rule on the procedures that the House would take. Isa pa yan. Nagtataka po talaga ako kung bakit sa ombudsman nila final yung kaso. Dapat talaga sa Supreme Court. Di ba? Kasi alam naman po natin na yung venue po ng ombudsman, bata po ni Duterte yung si Martires, na chairman ng ombudsman ngayon. Di ba? Kasi kung blanco pala, at saka, actually hindi ko makuha yung graph eh. Bakit nag-file ng kasong graph? Wala namang ninakaw na pera. Di ba? Sabi niyo insertion. Sabi nila insertion to ng pera, insertion sa budget. So saan yung ninakaw dito? Mga bobo nga tong mga to. 'Di ba? And by the way mga kababayan, kung nireklamo niya pala ay BICAM, hindi naman parte ng BICAM si Martin Romualdez. Sabi ko sa inyo ewan ko ba ewan ko lang kung nagtanga-tangahan lang talaga ito at 'di ba? Nagtanga-tangahan para makapagtanim ng intriga. Ayun ang malinaw dito. Di ba? So yun mga kababayan So kayo po diyan sa Team Replay, masabi niyo nga po dito na actually ngayon bistado na po talaga natin kung ano ba talaga ang intensyon ng mga kupal na yan kung bakit sila nag-file ng case. Kayo ba naniniwala ba kayo na ito ay intriga lamang o baka DDS din kayo baka tanga-tanga din kayo.
So yan, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kasi muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.